Eto, mainit na balita. Thailand Final 12 na susubukang nakawin ng gold sa Pilipinas, inilabas na. Nakakabigla, walang Tyler Lamb pero nasa listahan ang 5 half foreign players nila. Sapat na kaya ang lineup nila para matalo ang Pilipinas? Tara pag-usapan natin ngayong araw. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers, nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Inilabas na ng Thailand ang pinakamalakas daw na lineup nila sa kasaysayan ng Thailand basketball. Nakakayanin daw pataubin ang Pilipinas para nakawin ang gintong medalya sa this year's edition ng SEA Games. Nakakapagtaka na wala ang kanilang long-time national team player na si Tyler Lamb. Pero ayon sa mga balita, may issue daw ito sa pera sa kanilang national team kaya hindi nakasama sa final roster ng Thailand. Sa Final 12 na inilabas ng Thailand, 5 sa mga players nito ay half foreign na approved ng FIBA as local. Bakit? Most of the players na approved as local nila ay mga dual citizen na nakapag-acquire ng passport before 16, kaya sila na-consider ng FIBA as local. Ang ibang players naman gaya ni Moses Morgan at Freddie Lish ay kabilang sa exemption rule ng FIBA, kaya na-consider din sila as local, kaya nakakapaglaro sila ngayon sa kanilang national team. Yan kasi ang naging solusyon ng Thailand dati sa passport before 16 rules ng FIBA, kaya naman nagagamit na nila ang butas sa Hagop rule kagaya ng Qatar na nag-mass naturalization ng mga European para magamit sa FIBA event. Kabilang sa 5 half foreign na tatalo sa team ng Pilipinas ay ang veteran guard ng Thailand na si Freddie Lish na makakasama naman sina Moses Morgan, Emmanuel Ejesu, bagong half foreign player ng Thai na si Nicolo Franco at ang sinasabi ng Thailand na next Hachimura nila na si Ibrahim Diaby. Ayon kay Chantip Jakrawan, ang pag-implement daw ng FIBA rules sa SEA Games ay oportunidad daw para sa kanila na makuha ang gold. At ayon pa sa kanya, sa mga nakalipas na edisyon ng SEA Games daw, ay dikit lang ang competition ng Thailand sa Pilipinas, na halos manalo na daw sila ng ilang beses. Totoo lang ha, pero ayon sa Thailand Press, ito na daw ang itinuturing na pinaka malakas na lineup ng Thailand sa SEA Games na kayang makuha ang gold sa Pilipinas. Papalag naman kaya sila sa team ng Pilipinas? Samantala, Justin Brownlee sinabing weird ang pagsusuot ng Meralco jersey matapos niyang sumali sa kanyang unang practice sa Meralco Bolts para sa laban nila sa EASL. Matapos nga ang ilang games na pagkawala ni JB sa mga crucial games ng Meralco Bolts, finally ay makikita na nating maglaro sina RHJ at Justin Brownlee ng sabay. Isinantabi nga muna ni JB ang long-time rivalry niya sa team ng Meralco para tulungan ng Bolts sa misyon nito sa East Asia Super League. Matatandaan nga na isa si Brownlee sa mga nagpasakit sa loob ng Meralco fans sa mga recent championship appearance nila, kabilang ang makasaysayang Dagger 3 sa Philippine Arena na nagpaiyak sa mga player ng Meralco noon na sina Chris Newsam, Aaron Black at Cliff Hodge. Makikita nga natin si Brownlee na magsuot ng official Meralco Bolts jersey sa laban nila kontra Macau Black Bears bukas. Tutukan lang ang update na yan dito lang sa aking channel. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!